August 19. Ano meron ng August 19? Birthday ni Manuel Luis Quezon. Birthday ni Manuel Luis Quezon. Ibig sabihin, kailangan tayo magtagalog dahil linggo ng wika ngayon. Pilitin natin. Pag sinabing Tagalog, walang Kastila, walang English. Di ba? Hanggang saan tayo abutin yan? Kain na kain, ha? Sarap ang ulam natin. Bueno, ay, ano pala? Kastila. Ito po si Brother English yun eh. Ano ba yan? Hindi tayo makakasimulan yan. Ito po si kapatid na lalaki, June Banaag, ang inyong makakasama hanggang mamayang 10:00 ng gabi sa himpilang ito ng isa, bokya, 5, tuldok, siyam, wala nun sa Tagalog. Bahala kayo sa buhay niyo. Sige nga, subukan nyo kayo sa mga kwentuhan sa mga kaibigan nyo. Huwag kayong gagamit ng English o Spanish. Tagalog lang talaga. As if panahon ni na Ruben Tagalog, as if panahon ni na Larry Miranda, panahon ni na Norma Lapus, na walang English at walang Espanyol. Tagalog lang talaga. Samahan niyo po kami sapagkat tayo napapakinggan sa Mega Manila sa 105.9 True FM, Davao sa 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc at sa Tacloban sa 107.9 Caboses Radio. Kasabayan po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal Television at sa satellite. Siyempre, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po, just search, hanapin lamang at True Network PH. At True Network PH. Kung kayo po ay nanonood sa Channel 19 or nanonood sa Facebook page or sa YouTube, baka po wala kang madinig na music na ating itinatampok, no? But if you listen to 105.9 True FM, 105.9 True FM, madidinig po ninyo ang mga awitin na ating itatampok na magbabalik sa atin sa nagdaang panahon. Diba? Yan po ay sa 105.9 True FM. Kung meron kayong cable service ng Signal, hanapin po ninyo yung radio section, Chubachenes. Makita nyo somewhere, Channel 30 or something. Meron po doon radio channel sa, I think, Channel 30, sang-ayon kay Mariví Viola. Makikita po ninyo 105.9 True FM. Mag-tune in po kayo doon sa television. Madidinig nyo rin ang music na ating itinatampok. Ayan. Okay. Sa pagbabalik po natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes, 19 ng buwan ng Agosto. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 19 ng buwan ng Agosto. Kafiestahan ni San Ezekiel
Moreno, isang obispo. Alam po ba ninyo na itong santong ito, si Ezekiel Moreno, ay naglakad sa mga lupa ng Pilipinas? Isa siya sa mga naging panauhin at madalas na dumadalaw sa University of Santo Tomas. Lagi siyang nagtutungo sa UST. Nagpupunta sa Laguna, sa Las Piñas at sa maraming lugar dito sa ating bansa bilang isang misyonero. Siya po ngayon ay isa ng santo, si San Ezekiel Moreno, isang obispo. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 19 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo. Talata 23 hanggang 30. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka mga alagad sa kanilang narinig, kaya nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 dipi ng Israel. Kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:46 ng gabi ngayong Martes, unang bahagi ng ating programang Dr. Love hanggang alas 10 ng gabi sa 105.9 True FM. Alamin natin ang panibagong aral sa buhay na mapupulot natin sa ating pong episode na ito ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama po dyan ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang nilingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyo na magkomento sa inyong mapapanood ngayon, pwede po ninyong ipadalangin yung mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito po at panoorin natin ang bagong episode na pinamagatang
Talakserye sa palengke. Narito. Sino sa inyo dito ang madalas mamalengke? Aba, talaga ah. Okay. Pasok na mga suki at timbangin itong away ng dalawang tindera. Away na dapat ay tapos na pero hindi pa pala. Itong unang tindera inakusahan naglalagay daw ng bulok na gulay sa paninda ng iba. Pero ang reklamo niya ngayon, bakit daw siya ipinabarangay pa? Bebe! Yan ang reklamo ni Bebe. At ang inireklamo niya, kapwa tindera na tamang hinala daw na sinasabotahe ang mga gulay niya. Marivic! Kaninong katwiran kaya ang mangingibabaw sa talakserye sa palengke? Sari-saring gulay ang mga paninda sa palengke. Pero may nahalong bulok na ang salarin daw ay si Bebe. Salbahe talaga yan. Pag wala siyang tinda, naninira ng mga paninda ng katabi niya. Oh, may gulay! Umabot pa sa barangay ang kanilang away. Nakita ko talaga, Bebe, na naglagay ka ng mga bulok na gulay sa paninda ko. Kaya huwag ka na magkaila, Bebe. Ay, nako, bari-barihan lang tayo ng mga tindera dyan sa palengke, nagaway-away pa, walang magandang idulot sa mga taong nagtitinda. Talakan at siraan. Bebe versus Marivic, round 1. At yan ang problema natin sa palengke. Bebe, Marivic, harapan na! Teka muna! Ang lakas ninyong makasipsip, hindi nyo pa nga alam kung ano ang problema eh. Sorry. Teka muna! So, Bebe, ano ba ang problema? Bali, ano po, ganito po ate ko ring. Na first time ko pong mapahiya sa barangay namin. Pinabarangay niya po ako. Kaya galit na galit po ako sa kanya. O, bakit Naiinis po na? ako sa kanya. Anong pinagmulan? Bali, yung paglalagay lang po ng bulok na gulay sa palengke na ako pinagbibintangan. Nilagay sa pwesto niya. Opo, hindi naman po ako eh. Talaga bang nilagyan mo ng bulok? Hindi po kasi magkatabi po kami. Napapagkamalan niya lang po na ako Oh. na ang naglalagay. Matagal na hindi kayo- naman po nakikita sa akin. Teka, matagal na kayong magkatabi. Opo. Matagal na kayong magkatabi. Opo. Pero ngayon lang nangyari yung naglagay ng bulok. Opo. Oh, bakit mo naman gagawin yun? Bakit naman niya gagawin yun? Eh, parang naiingit po siya sa akin eh. Bakit mo siya pinagkakamalang naiinggit sa'yo? Kasi mas marami pong bumibili sa akin. Kaya inaano niya, sinisiraan niya ako doon sa mga customer. Kaya naglalagay siya. naninira. Meron na palang pinagkasunduan sa barangay, tapos wala ring nangyari. Ang importante dito sa akusasyon ay yung ebidensya. May ebidensya ka ba, Marivic, na talagang ano? Si Bebe? Kitang-kita ko po siya na siya naglalagay ng mga bulok sa ano ko, sa paninda ko. Kitang-kita mo? Opo, kaya... Na siya talaga po, na ano, pinapatong niya doon sa mga... Wala kang ebidensya, wala ka sa ano. Wala ka Anong wala? Eh, ikaw na nga eh. Walang Ikaw na nga yung nakakita. Walang naglalagay, di ba? Kaya nga ako nagagalit eh. Walang nakikita. Dapat may prueba ka. Hindi, Yung marami akong nakikita. prueba. Kaya Wala. ikaw yung naglalagay. Walang testigo. Anong walang testigo? Maraming Dapat may testigo. Wala Kita-kita ko na nga Hindi ko eh. rin nalilito ako kung malungkot ba talaga si Bebe. O, no, smiling face ka na, Bebe. O. Yan ang mukha ng sales. Sabi niya, alam mo, wala kang prueba. Nakangiti siya. Tingnan niyo, ang ganda. Oo, pero ano pa ba ang mga pruweba na sabi mo, Marivic, marami kang pruweba? Opo. Ano nga yung mga yon? Yung mga video po, may mga video doon na ano, nilalagay ng talaga. Tsaka yung mga kapitbahay po namin doon, nagsasabi. Ano? Pwedeng AI yung video, di ba? Uso ngayon yun. Yung Grabe nga, namamalengke na lang, may pang AI pa. Wala kapitbahay silang po namin ganun. doon, ang mga nagtitinda, ganun din po yung sinasabing nila. Ayun, teka muna. Ano bang video ang sinasabi ninyong meron? Ano ba yung video na yon? Yung video po ng kapitbahay namin, ewan ko kung nadala po dito eh. Pero siya po talaga yung na ano. Wala po siya testigo.
Marami pong nakakakita mga kapitbahay namin doon, kapwa din namin tindera. Parang kung hindi ako ang makakakita niyan, parang mahirap din maghusga, no? Siyempre, sabi mo lang yon. O, tsaka kahit umabot tayo sa Korte Suprema, kailangan ng ebidensya. Yung pa rin yun. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Pero ilang beses na ba nangyari itong paglalagay ng mga Bali, bulok? isang linggo lang po. Sa loob ng isang linggo. Opo, ngayon lang po. Ang tanong, kung matagal na nga kayong nagkakasama, magkalapit ng pwesto, bakit ngayon lang niya gagawin? Bakit ngayon lang siya maiinggit sa'yo? Hindi ko po alam kasi mas marami nga po akong paninda sa kanya na tapos maraming bumibili. Ganun ba yun? Hindi naman. Meron ka bang, marami ka bang utang sa buhay? Wala naman po. Ay, Bali, salamat sa napapagbibintangan lang po talaga ako. Oo, nakalusot ako doon, ha? Okay, so wala ka mga utang. Wala po. So, di ba, parang ano ba yung kakainggitan mo na sinasabi niya? Kung maayos naman ang pamumuhay mo. Yun lang mga siguro. Sa akin lang po yung mga customer lang po na Ang mga customer. Nagkakaagawan ba kayo ng customer? Minsan po. Minsan. Okay, so bakit mo naman naisipang ilapit na sa barangay yung problema? Kasi gusto ko lang po sana maayos para makapagtinda rin ako ng Kasi yung mga customer, nagagalit na rin sa akin kasi nagtitinda ako ng bulok. Dahil nahahalo dun sa mga gulay na nilalagay niyang bulok sa akin. Kaya gusto ko rin sanang maayos. Kasi nag-aalaga ako ng nanay ko, yun lang po ang kabuhayan namin eh. Ayun. Kung gano'n na nalulugi ako dahil sa pagtitinda niya paglalagay niya ng bulok, Magkano ang take home ng nagbebenta ng gulay? Yung neto na, ha? Magkano ang kita? 1,000 po yung kasama na po doon lahat. Sa maghapon? Opo. So, mga 500? Opo. Ganyan. Mga 500, tama ba? Mga 500. Puhunan mo 500 din. Ayun. Nauubos naman sa maghapon. Depende po sa dami ng tao. Anong nangyayari kapag nabubulok at hindi nabebenta? Bibigay niya sa akin yung niya. Ano? Kung hindi naman po mabibili, mayroong parang i-retail mo yung hiwalay-hiwalay. Hiwa-hiwalay na lang. Opo. Ayun. Ikaw, anong ginagawa mo pagka hindi nabibili? Bali, pinapakain na lang sa mga manok, Pinapakain sa manok, sa ganon. mga alaga po. O kaya lutuin mo sa bahay nyo. Itanim mo ulit. Repolyo forever. Ano yon? Itanim niya ulit. Itanim ulit, grabe ka. Nilalagay nga daw niya doon sa pwesto ni Marivic. Oh. Ang natanim po nila ngayon na Ate Coring ay sama ng loob. Ayan, yung pagtatanim ng sama ng loob, yan ang mahirap. Pero ang maliban dito ay yung paninira, ano? Opo. Oo, yung paninira. Yung sinasabi niya, lagi akong mabaho sa mga customer. Amoy banghe. Hindi naman po, kasi isang araw po, pinagsabihan ko lang po siya, naamoy ko po siya. Sinabihan ko lang po, bakit ganun? May naamoy ako. Paki-describe po Hindi ng ka amoy. na nga dapat makialam kasi Hindi personal pwede. ko na yon. Parang Kung sarili maligo yun, ako parang o sa'yo. hindi, paano ba naman Hindi, hindi para sa magkakaroon ng amoy? tindera, dapat may nakinig ka nagtitinda sa po akin, bang para din po sa amin, sa mabango? isa yun. Ano ba, Hindi maliligo pwede. ba ako ng mabango Hindi para pwede, sa'yo? kailangan makinig ka. Kasi para Ako sa'yo, yung titinda para eh. sa'yo naman yun eh. Ikaw lang yung nakikiamoy ka lang. Naamoy yan ng Kala mo kung sino ka na rin. Naamoy yan ng mga namimili. Hindi ganun. Hindi. Namimili. Naamoy kasi yan ang mimili. Kaya Teka muna, pinagkasundo na kayo ng barangay. So doon sa pagkakataong yun, nagkasundo na kayo sa barangay. Nagkasundo na po kami, kaya lang sinugod niya pa po ulit ako nung palabas na po kami, nung nandito na kami sa gilid ng barangay. Pinagmumura niya ako doon. Kasi nga, hindi mo napahiya ka. Opo. Tsaka nagalit din po ako kasi hinampas niya po ako kaya po ako. Hinampas niya po ako Nampas sa po likod. siya Hindi kasi ako dahil makaano. naglalagay siya ng bulok. Ayan, hindi lang gulay ang nabubulok, pati raw ugali pag hindi natin inayos ang ating sarili. Siya raw mismo ang nakasaksi sa masamang ugali ni Marivic at sa away nila ni Bebe. Sel, humarap ka na! Mahihinhin ang ating mga panauhin, ano? Opo. Oo, para maiba-iba naman, hindi sila nag-uupakan. Ayan. Sel, ano naman itong video na sinasabi na meron ka? Anong meron sa video na yon? Talaga po kasi masama ang ugali niyan eh. Nagtitinda rin Hindi mo ko kilala, hindi mo ko kilala. totoo naman Paano mo ko nakakilala? Ikaw nagtitinda ka lang din doon. Ilang taon ka pa lang. po kasi yan, Ma'am Corina. Napunta po ako sa tabi ng pwesto niya. Pinalayas po ako niyan. Binasa po ko yung paninda ko. Hindi pa Ganun po kasama talaga ugali meron yan. Pinupwestuhan niya. Paano ko mabibilan?
Di talaga pong masama ugali niya. Meron po nga po nagpadaan na talagang pinaalis Hindi mo niya. alam, ako ang biktima dito. Ikaw talaga ang masama ugali, meron ka talaga. Hindi ka marunong Hindi makasama mo sa mga alam kung tindera. ano pinasasabi mo dahil kailan ka lang nagtinda. O sige nga, pakita nga ng eksena ng away. Tama ba? Ayun. Dahil sa eksena na yon, yung nakita po natin, pinabarangay mo na, Opo. Maribik, si Opo, Bebe. opo. Kasi nga, para magkaroon ng solusyon. Opo. Anong sabi ng barangay? Na ayusin na lang daw po namin kasi kami lang naman yung magkakasama doon. Ang Yun ang kaso lang tanong po, ko. sinugod niya po ulit ako nung hapon. Ate Maribik, di ba sabi mo, sabi niya pinaalis mo siya. Siya po yung pinaalis Oo, ko doon sa Sel. tapat ko. Di ba inaano ka niya Opo. na pati siya nadamay. Opo. Eh kung nakalipat ka naman pala ate, bakit kayong dalawa ni Bebe, kung may problema kay Maribik, baka pwedeng lipat na lang, iwas bulo na lang, kaysa nagkakaganito kayo. Hindi po. Kasi nung pinaalis niya po ako, may time po na may bumibili sa akin. Kala niya nakarangan ko yung tinda niya. Actual na may Ginagawa bumibili. yun. Pag wala na yung bantay, tsaka siya naglalagay doon sa tapat ko. Ganito, tapat ko, tapos lalagyan Parang na ng kariton. nananadya. Opo, opo. Ganon, ninasadya. Kaya yun naman pala ate Sel, magdadamdam talaga. Eto naman. Para sa kanya, maayos na tindera si Marivic. Hindi nanlalamang, hindi nandadaya. Wilma, humarap ka na. O ikaw naman, ano ang patutuo mo? Si Ate Maribik po, parang kapatid ko na po yan. Mabait po yan. At siya po yung bumubuhay sa pamilya, sa nanay niya. 86 years old na po. Sa pagtitinda lang po niya nakukuha yung pang-araw-araw nilang gastusin. Ate Wilma, so masasabi niyo po na established na po si Ate Marivic sa kanyang mga suki, sa lugar ninyo na maayos po Opo. siyang Maayos naman maayos po. po siyang Kaya lang seller. po yan, dalawa lang po yan. Siguro po, nainggit po sa kay Ate Maribik kasi... Talaga ba? Talaga ba? Pero naman talaga kayo. Mabait po yan. Mabait po nga po yan sa Ate Maribik. Sa bahay, angel yan. Pero sa palengke, demonyo yan. Hindi kaya. Mabait po yan. Hindi po yan. Talaga ba? Mabait po Kasi siya. tamang hinala po yan sa lahat ng bagay. Tamang Tingit lang hinala kayo. yan. Tingit lang. Hindi po. Tamang hinala po yan. May tanong po ako. Paninda ko. Tingin niyo po ba inggit sila o threatened po kayo? Ingit po. Inggit. Kasi kung ako, pakiramdam ko na established na ako, di na ako matatakot. Magbenta ka sa harapan ko, sige lang. Sa akin pa rin Kasi nga bibili. po, kaya ako nagkakaganon kasi may binabayaran po kaming bahay. Bakit kami Paano wala? kung wala kaming kikitain? Yung gamot ng nanay ko, saan ko kukunin? Ate Wilma, Kaya kami nagtitinda, kaya ako nagtitinda doon. Pero again, nasan yung ebidensya na nakakita talaga sa kanyang naglalagay ng bulok sa pwesto? Katabi rin po namin tindahan Wala po, doon ma'am. sa Wala ano. na gumagawa. Nakita na po. Ano yan? Hindi po. Huwag siya Nakita na po. Nakita po yan. Nakita na ebidensya. Tsaka inamin niya po na siya naglalagay ng ano, ng bulok. Sa barangay namin niya? Opo. Opo. Paano kaya inamin po ni Bebe? Kasi nung dating isang linggo na naghihina-hinala yan, kung ano nung po pinagsasasabi niyan, kaya nainis yan. Hindi nga siya. Sana hindi. Ginawa na ni Bebe. Kaya ako lalo naghinala sa kanya. Dr. Love, how to be neighborly in a palengke? Sa palengke, nandiyan lahat ng problema talaga. Iba-ibang ugali ng tao. Pero ang nakikita natin dito, pinag-aaralan ko lang po, Marivic, kung may tindahan kayo, magkadikit ba kayo ni Bebe ng pwesto? Nakita mo yung Ayun. metro kanina? Malayo-layo So hindi ko nga alam paano niya mapupuslitan ng bulok Exactly. yun. Yung bulok na gulay, ano? Yung sinabi ni ate ko rin kanina, yun ang magandang solusyon, maghiwalay kayo. Kasi wala akong makitang magandang solusyon dito. Dinahan na kayo sa barangay, nagkasundo na kayo sa barangay, kayo mismo hindi nyo sinunod yung kasunduan. So anong klaseng mga ugali meron kayo? Nakipagkasundo kayo, pero pagtalikod nyo doon sa mga authorities,
binaliwala niyo yung kasunduan. So dito makikita yung pagkatao niyo. No? Pinakamagandang solusyon, maghiwalay kayo ng pwesto. After all, pag hinabol naman kayo ng pulis, kanya-kanyang takbuhan kayo di ba? So maghiwalay na kayo ng pwesto nang hindi kayo nagkakabungguan. May isang issue pa rito na gusto ko lang pagtuunan ng pansin. Nakikita ko sa mga tindahan, pag merong sa palengke pag may nakapwesto rito, out of respect, miski anong titinda mo, huwag kang tumapat doon sa kanyang pwesto. Respeto ang tawag doon. Kasi kahit ibang itinitinda mo, nakabalandra ka doon, sa tapat ng kanyang paninda, maaapektuhan siya. Respect ang tawag doon. Oras po natin, kapatid, alas 9:14 ng gabi. Meron tayong nabasang balita kanina. Hinggil po dito sa yung tinatawag nilang second degree of consanguinity na saklaw po ng anti-political dynasty law. Papuputol ko mga kuko ko sa daliri. Ipapuputol ko pag pumasayang batas na yan. Sa dami ng mga politiko natin na magkakamag-anak, andyan ang anak, andyan ang kapatid, andyan ang manugang, andyan ang asawa, andyan ang biyanan. Palagay niyo, papasayan? Tagal-tagal na niya, nasa Constitution yan wala nga gumagalaw dyan. Bakit? Ay di nabuko na nga, di ba? Ang dami na ngayon sa flood control, ang dami nagkakapera. Mga matataas ang posisyon, ang dami nagkakapera. Pagkatapos alisin mo yung political dynasty, sa Batangas nga, kutakot-takot ng mga isang pamilya nandun Di ba? May artista, may politiko, may anak ng artista, Chubachenes. Ewan ko sa buhay niyo. Pag nakakapit na sa politika, nang bumitaw, lahat na, pati mga manugang, andyan, kasama na. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Tingnan natin ang reaksyon ng ating mga doctor lovers sa ating pong Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Shaidi Yabut. Sabi niya, parang ang pangit sa mga tinderang mag-away-away. Kasi parang nagdadala ng malas o negative vibes sa negosyo. Well, tandaan nyo, maraming problema dyan sa sa palengke. Maraming problema dyan sa palengke. At isa sa mga problema, ang ugali ng tao na merong bully, merong mga mapagmataas, ang dami, dyan nyo makikita. It is a melting pot. Kumbaga sa daigdig, parang New York. It's a melting pot. Nandyan lahat ng mga kachorbahan. Di ba? Maria Carmina, uso talaga ang talakan dyan sa mga palengke. Kaya nga, di ba? Kaya nga tinawag na palengke. Tapos magsisiraan kasi nagkakasilipan ng mga paninda nila. Hindi balay kung paninda lang ang sinisilip. Baka may iba sinisilip pa. Pasaway! Kain ng kain, Masarap ang ulam natin. Hindi na pwede sa akin yan. Oo. Wala na. Hindi na ako pwedeng kumain ng bagoong. Pero ang sarap sana. Alam mo kanina, nagluto ang misis ko ng sinigang sa bayabas na bangus. Sinigang sa bayabas, may dahon ng kamote tops, di ba? At saka may okra. Ay, ang sarap. Ang sarap. Talaga naparami ako ng kain. Cheat day ako ngayon. Cheat day. Oo. Pasok ba sa diet yun? Pero napalakas ako ng kain ng kanin Oo, sabi ko, paminsan-minsan mandadaya ako. Dapat ba no rice? Paano mo naman ma-enjoy ang sinigang sa bayabas na bangus? Ang sarap pa naman ng sabaw. Pagkatapos no rice? Ito talaga si Jake, itong producer ko. Konting rice lang daw. Di ba dati, bumibili ako shirataki? Tumigil na ako pagka mamahal Yung isang kilo ng shirataki, pwedeng makabili ka na ng isang kaba na bigas? Ay, sas, Ginoo. Di ba? Magbawas ka na lang ng sugar mo. ng kanin. Diyos ko. Pero paminsan-minsan,
nung sa araw, nag-craving ako ng udon. O, di ba yung udon? Udon ay mga noodles, di ba? Nag-cravings ako ng udon. Bigla akong pumunta sa mall. Malapit sa amin. Sige, kain ng kain. Bakit ba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Itong si Rome talaga. Oo. Kaya lang yung mall sa amin magsasarado na. Oo. Mga bilyar yata may-ari nun eh. Pag pumasok ka dun sa hardware, wala ng aircon. Tapos kaunti na lang ang paninda. May mga nakalagay mga 50% discount. Pero pagkatataas ng presyo. Alam mo yun, Rome? Di ba? Malapit sa atin yun eh, di ba? Puntahan natin yung mall na yun eh. Aba, sabi ko doon sa nagtitinda, ano ba, magsasarado na ba kayo? Malapit na, sir, kasi nalulugi. Ay, nako, ewan ko sa inyo, bala kayo. Tanda na kayo, alam niyo ginagawa niyo. O yun, napag-uusapan ng dynasty. O sabihin niyo yan sa mga bilyar. Gaspar Allen. Wala sa bulok na gulay ang problema, kundi sa bulok na ugali ng tao. Dapat nagkaayos na sila. Lalo na at nagkabaranggayan na pala. Nagkaayos sila. Nagkaayos sila sa loob ng barangay. Nung lumabas ng barangay, away na naman. Talaga mga tao, ewan ko sa inyo. Eunice Pepito, huwag niyong pagtalunan ang mga bagay na hindi naman niyo pagkakakitaan. Diyos me? Hindi, kasi pinagkakakitaan nila yung gulay. Sang-ayon dun sa isa, si Bebe, naglalagay ng bulok na gulay dun sa kanyang paninda. Diyos ko, kung nakita mo nilagyan ng bulok na gulay yung paninda mo, right there and then, sitahin mo na. Di ba? Huwag mo na pabarangay. Right there and then, sitahin mo na. Kumuha ka ng witness. Diyos ko, itong mga taon to kasi. Anyway, eto ang mga nag-text sa atin. Maraming salamat kay Maria Erica Lopena, Yek Lopena po. Kasama niya na kumakain ngayon ng champurado at ng tuyo. Si Riza Templado. Champurado itong oras na ito. Sana all. At saka may tuyo. Hindi pwede sa akin ng tuyo kasi maalat yun. Ano naman yan? Biti na naman tayo dyan. Maalat yun eh. Hindi pwede yun. Angelita Banatao ng Patero, Shari Picho ng Seattle, Washington, Francis Anthony Gador. Brother June, kinig muna ng Dr. Lab bago matulog kasi bonding time with my Mama Mary Antabora sa may Araneta City sa Cubao. Always listening from Antipolo City. Garcia Vincent, good evening. Always watching here in Gloucestershire, UK. Good evening to Valeros and Garcia family of Ginger Capital of Philippines, Nueva Vizcaya. Si Chato Sakluti ng Novaliches, buwabati po ng magandang gabi at nakatutok sa atin ngayon. Lorin Asigurado, patuloy lang po kayo sa pagtulong sa mga nangangailangan ng counseling. Kayo po ay inspirasyon sa marami. Lauren, maraming salamat sa iyo, Lauren, ha? Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Si Lauren Asigurado pala ay taga Rizal, Laguna. Napunta na tayo dyan sa may bahay ni Rizal. Si Belen Vertudazo ng Paranaque, magandang gabi po. Auntie Maldita, hello G. Alindogan. Kumusta ka na G? Alani Hungko, Julieta Sugita ng Macau. Si Jobert Dacera AAA. Pabati po ako na kumakain ng ulam ko, manok na sinabawan. Lagyan ng kapayas. Ng kapayas? Ano yun? Kain po tayo, pero paano yan? Ikaw po nandiyan sa Mandaluyong. Ako andito sa Barangay Imelda. Napakalayo. Ikain mo na lang ako, Jobert. Oo. Buhat sa Barangay Imelda by City, Leyte. Ikain mo na lang ako ng manok. Siguruhin mo lang na luto yung manok. Baka tumitilaok pa yung manok na yan. Victoria Retardo Aquino, magandang gabi. Luigi Tabugok ng Barangay Korporasyon, Lupon, Davao Oriental. Kumbawa sa ating kaibigan, si Andrea Enomoto at si Mr. Enomoto ng Tokyo, Japan.
Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Lori Feria Flores ng Pasay, Margarita Guevara, magandang gabi po. Aling Margie Margarita Guevara, Marie Chris Daiko. Si Marie Chris ay isa sa mga pilgrims namin. Hello Marie Chris, long time no hear from you. Ay napakabait niya, lagi nakangiti yan, Marie Chris Daiko. Mercedes Santos. Ay, si Engineer Mercy Santos, Pards, malapit ng birthday mo. Sige, promise ko sa'yo, magdadala ko ng napakasarap na lumpiang hubad. Lumpia na hubad. Yung lumpia ang hubad, ha? Hindi ako. Yung lumpia ang hubad. Lilian Panaligan Buen, magandang gabi po. Adela Ahonen. Aba, si Adela Ahonen ng Finland. Magandang gabi po sa inyo. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna at Edwin Romero, nanonood ngayon sa atin via Facebook sa City of Angels, Los Angeles, California. Nagpapacheck ng attendance. Maraming salamat. 24 after 9. Oras natin, ganat na ang alas 9:40, 20 minutes before 10 o'clock. Patiin lang natin at nakikinig sa atin ngayon si Zenny Dayang Hirang. Good evening and happy listening. Sa ating kumare, Zenny Dayang Hirang, si Mariví Viola, Elizabeth Villa Gonzalo, at si Myra Bulisay Lee, na kahapon ay tuwan-tuwa dahil yung paboritong awitin ni Francis Lee ay ating itinampok kagabi. Magandang gabi rin sa kaibigan natin, Yusek Elmer Ponzalan ng Department of Health, at siyempre si Alfred Saban. Magandang gabi sa iyo kaibigan. Bagamat bihira tayo magkausap at magkita, ay hindi ka po nalilimutan ng iyong abang kaibigan. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating tunghayan, ang isang kasaysayan na ipinost ng isang username na nagtatago sa pangalang Kevin Rai mula sa Threads. Narito ang kanyang kasaysayan. Back then, in Malabon, grade 2 po ako noon. Aminado naman ako na mahina talaga ako sa math. Naglambing ako sa tatay ko para magpaturo ng math using school textbook. I thought it would be a lambing to him. Ang problema, impatient siya sa pagtuturo. Instead na turuan ako ng maayos, napagbuhatan niya ako ng kamay, sinapak at sinampal ako sa mukha. Dumugo yung aking gums at ilong, as in literal na bugbog yung dugo ko. Tumalsik pa mismo sa pages ng aking math book. Doon nagsimula yung trauma ko sa math. And from that moment, never ko na siyang in-approach dahil alam ko kung ano ang mangyayari sa akin. Kasi every time na naiisip ko yung subject, yun agad yung bumabalik sa isip ko. Yung sakit at yung dugo sa libro. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yun. Kaya slow ako sa basic accounting or anything na may numbers. At minsan naiisip ko, gusto ko pa rin mahanap yung math book na yun. Kasi nandun nakatatak yung alaala ng isang traumatic experience na hindi ko makalimutan. Ito po ay buhat sa post ng isang username na nagtatago sa pangalang Kevin Rai, buhat sa Threads. Balikan natin ang kasaysayan ni Kevin. Si Kevin po, nung siya ay nag-aaral pa ng grade 2, aminado siya na medyo mahina siya sa mathematics. Kaya siya nagpaturo sa tatay niya. Nangyari, madaling mairita yung tatay niya, hindi siguro maintindihan kaagad ni Kevin yung tinuturo ng ama, maiksi ang patience, sinapak siya ng kanyang ama, dumugo yung kanyang gums at ilong, at tumulo yung dugo dun sa kanyang math book.
And this reminds me of Brother June. Ang misis ko mas mahaba ang patience sa pagtuturo dahil high school teacher yung misis ko eh. Although, nung kabataan namin, pag sinusundo ko yun at mainit ang ulo, nakikita ko ng babato ng eraser sa mga estudyante niya. Pero mahabang pasensya niya kaysa sa akin. Ako talaga napakaigsi ng pasensya ko sa pagtuturo, no? At hindi ako talaga effective na teacher. And, well, it reminds me of mga insidente ng habang tinuturuan ko yung mga anak ko nung maliliit pa sila. Siguro, ang maganda lang na itinuro ko sa kanila values. Anyway, lahat po tayo ay may mga kasaysayan na traumatic. At ako nga, naikukwento ko sa inyo na ang tatay ko nung araw very, very strict disciplinarian. At marami ako natutuhan sa tatay ko na, gusto ko rin ibahagi sa aking mga anak. Hindi ako nasanay katulad ng tatay ko na manghiram ng martilyo or screwdriver sa kapitbahay or pliers or lagari. Kagaya ng tatay ko, pinag-iipunan ko yung mga gagamitin ko dahil ayaw ko nang hihiram sa kapitbahay. At yan ang isa sa mga naiwan sa akin ng tatay ko. That now, at my age, 74, ang aking workshop, Jake, nandun sa 4th floor ng bahay ko, sa rooftop. Doon ako nagtatrabaho. So lahat ng aking power tools, ang mamahal na mga power tools na mga pinundar ko talaga. Ngayon, hindi na ako makapanik doon sa 3rd floor at sa 4th floor. Nakakahon pa yung mga power tools ko, ha? Ingat na ingat ako talaga. Pag ginamit ko, bago ko itago yan, nililinis ko. So, even now, kung bubuksan mo yung power tools, malilinis at bagong-bago pa. Pero mga nagamit ko na yan. Yan yung mga naiwan sa akin na aral ng tatay ko. At isa sa katulad ng kasaysayan ni Kevin, yung tatay ko, nung tinuturuan ako kung paano humawak ng martilyo, kasi malay ko ba first year high school pa lang ako noon, malihaw ako ng martilyo, malapit dun sa ulunan ng martilyo. Pagpalo ko dun sa pako, nabaluktot yung pako, nagalit yung tatay ko, kinuha yung martilyo sa kamay ko, pinukpok sa ulo ko dito, dumugo yung ulo ko, talaga dumugo yan, tumutulong ganyan. Anong gagawin ko sa tatay ko? Pero I could imagine how my father felt nung makita niya na dumudugo yung ulo ko dahil dun sa kagagawan niya na pinalo niya ako ng martilyo sa ulo. I could imagine kung anong naramdaman ng tatay ko. Ganon katindi ang disiplina ng tatay ko. And now, I can tell you, alam ko kung paano humawak ng martilyo at magpako nang hindi nababaluktot ang pako. Alam ko ang sikreto. Alam ko kung paano maglagari, yung mano-mano na lagari, or meron akong lagari na table saw, meron akong lagari na circular saw, kung ano magustuhan ko, yun ang ginagamit ko. So, when it comes to carpentry, italo ko pang professional na karpentero. Kasi nakapagpundar ako ng, yan yung mga values na, well, para kay Kevin, siguro, wag na nating balikan yung pangit na alaala. Bagkus, isipin natin yung magandang iniwan sa atin na aral ng ating mga magulang. And I tell you, bilang isang magulang, walang magulang na nag-isip ng masama sa kanyang anak. Sa isang normal na magulang. Kasi may mga magulang ngayon na pinahihirapan yung mga anak, pinaguhubad, itatapat sa camera ng internet at pagkakakitaan. Yung isang normal na magulang,
Walang magulang na maghahangad ng masama sa kanyang anak. Siguro lang, may magulang na hindi kayang makontrol ang bugso ng damdamin kagaya ng tatay ko. No? At karamihan sa mga alaalang umiinog sa aking isipan ay yung mga tama sa katawan ko ng mga hagupit ng Piantok Mindoro na kinakailangan by 6 p.m. nasa bahay na kami para magdasal ng orasyon at Santo Rosario. Otherwise, may tama ka ng Yantok Mindoro. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito.